So, ano ba ang bodyweight training? So, ano ba yung mga bodyweight workout na popular? So, nilista ko dito sa whiteboard yung mga categorized na mga workout. Lalo yung iba't ibang categorized na mga workout na may debate na tinatawag. Tulad ng calisthenics, gymnast, sa bodyweight. Okay. So, dito, mapapansin mo, binilugan ko, nasa gitna yung bodyweight. So, ang bodyweight, sangay niya tong mga to. Kung titignan mo, nilagay ko siya, may mga bracket siya. Eto, categorized na. Nakakategorize na sila. Calisthenics, gymnast, parkour, climber. Naglagay ako ng endurance, aerobics na running, pilates, yoga. So, kinategorize ko sila. Kailangan mo siyang ilabas para maganda yung pagkaka-explanation. Ngayon, etong pinaka-popular pagdating sa mga bodyweight workout. Itong dalawa to. Calisthenics at gymnast. Kuya, ano ba pinagkaiba ng dalawa? Pag nag-bodyweight ka, calisthenics ka. Mahirap intindihin pag di alam ng tao, wala kasi nag-i-explain sa tao kung ano ba talaga ang calisthenics at bodyweight sa gymnast. Kasi, ang gymnast, in-highlights ako ang gymnast para maintindihan ng tao. Ang gymnast, may sariling method dyan. May sarili silang discipline. Ano yung sinasabi mong discipline? Tingnan mo lahat ng gymnast. Nasa Olympic, may sarili silang stadium. Pag nag-training sila, hindi sila nag-train pa sa labas. Talagang may disiplina sila. Talagang ina-apply nila yan. May sarili silang training. May coaches din sila. Calisthenics. Pansinin nyo mabuti Calisthenics. Intindihin nyo lang mabuti. Calisthenics. Parang calisthenics. Street workout. Bodyweight workout siya. Okay. So mapapansin mo, lahat ng nagka-calisthenics, nasa street. Mafi-figure out mo siya agad. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Kuya, parehas lang po ng ginagawa yung dalawa. Yun na nga ang hirap i-explain dito sa dalawang to. Kasi, yung ginagawa ng gymnast, ginagawa rin ng nagka-calisthenics. Pero madedetermine mo na pag ang sports mo is calisthenics. Paano mo nasabi, kuya? Parehas nga sila ng principle. Meron ba tumatambing sa calisthenics katulad nung nagro-roll at tumatayo ng pag-jump? Pagtapos tumambing, is kagano'n? Wala. Gymnast lang may ganun. Calisthenics, umiikot lang sila. Freestyle kasi ang calisthenics. Pero ngayon, sa sports ng calisthenics, nagiging specific na ang laro nila. Tulad ng dips. Tulad ng muscle up. Tulad ng planche. Lever. Lever. So, talaga na-determine mo na pag nagka-calisthenics. Madali na siyang i-determine. Kasi yun na yung nagiging galaw nung sports nila. Okay, Kuya Ed, paano mo nasabing hindi ka calisthenics, bodyweight ka? Ang dali-dali recognize niyan. Ngayon, matatawa kayo kasi may gagawin ako. Papakita ko sa inyo yung gagawin ko. Tingnan niyo mabuti. Tabi ko to. Ngayon, kita ba ako? Yan. Ngayon, tatayo ko na nakaganito. Titingnan natin kung ang sports nila is may ganito sa calisthenics. Tumayo. May ganun kaya na nagka-calisthenics? Wala. Wala nagagano na calisthenics. Mapapansin mo specific ang calisthenics nyo. Nakapokus sila sa power core. Pero may pagkakaiba sila ng gymnast. Okay? So yun yung pagkakaiba, ang differences ng calisthenics, ng gymnast sa bodyweight. Nasa gitna si bodyweight.
once na ginamit mo ang katawan mo, bodyweight yan. Okay? So, bakit naglagay ka ng yoga pilates? Form of bodyweight sila. Si yoga consists ng relaxation, stretching ng body mo. So, peace mind, relax, yoga ka. Okay? Pilates naman, consider as pares sila, pero kasi hindi ginagamit ng pilates, reformer. So, may machine din sila. Para makontest yung strength tsaka yung coordination ng katawan nila. Okay? Punta tayo sa parkour. Parkour, papansin mo to, karamihan nito nasa Europe. Ang sports nito nag-sponsor dito, Red Bull. Dalawa. Eskimo climbing. Bihira ang mga athlete sa US na nagka-climb, bilang lang. More on Europe sila. Kasi more on Rocky is nasa Europe side. Running, ba't yung naglagay ng running? Nagbigay ako ng isa for endurance. So ano ba endurance, kuya? Running is the best example na body weight na tinatawag nating endurance training. Running. Yan. So, lahat yan, form of body weight. Kinategorize ko lang para maintindihan ng tao. Kasi naguguluhan ng tao, iski mo na calisthenics, kunyari, nag-muscle up ako, o calisthenics. Hindi calisthenics. Kung sabihin ko gymnastic ako, makakategorize mo ba? Siyempre, maguguluhan ka. Mapapaisip ang tao. Yun ang problema sa atin. Tulad ng mga ginagawa ko, ang daming nagko-comment o kaya nag-PPM sa akin ng mga hindi alam yung categorize, kung paano i-categorize yung ginagawa ko. Kasi wala nagsasabi sa Pilipinas kung ano pa talaga ang pagkakaiba ng bodyweight, calisthenics, gymnast sa mga to. Kailangan kasi magsabi na hiwalay itong dalawan to. Na ito ang mother. Okay? Itong Peregrine mother, nasa gitna. Yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa ibang sports. Nyari, kuya, ano ba yung mga famous sports? Una tayo lumabas na yung Bodyweight, punta tayo sports sa in the Pilipinas. Ano ba Philippines. mga traditional sports natin? Basketball, volleyball, football, then meron din tayong golf na umuso na ang golf sa atin. Bago, ano ba ba? Tennis. Yan. Bodyweight siya mga yan. Mahawak ka lang ng bola sa basketball. Volleyball, pinalutang mo yung bola, sinunggaban mo. Bodyweight pa rin ginamit mo. Tennis, magalaw ka, swing power mo, raketa lang hawak mo, bodyweight ka pa rin. Okay? Sa golf, tatawa ka. Siyempre, ang golf, iisipin mo, may club. Exactly. Bodyweight pa rin siya. Mag-i-exert ka ng power, gagamitin mo ang katawan mo eh. Okay? Bodyweight sila. Kailangan lang malaman ng tao na, okay. Yung palang bodyweight. Okay, gets nyo na mga sports ng bodyweight. Kuya, labas naman tayo sa bodyweight. So, kailangan malaman ng tao pinagkakaiba-iba. Kasi wala kasi nagtuturo sa atin dito sa Pilipinas. Para ma-determine ng tao, hindi sila maguguluhan. Kuya, ano naman yung mga strength and power? Okay. So, when it comes to strength and power, meron din tayong tinatawag na mga powerlifting, bodybuilding, crossfit, strongman. So, sila yung mga nagka-categorize ng pangmalakasan. Kuya, meron bang bodyweight na pang-strength na nauuso? Meron. Arm wrestling. Bodyweight lang yun. Pero, pangmalakasan sila. Okay. Ngayon, sinabi ko si arm wrestling as a bodyweight, form of strength na challenging, na may competition, which is magandang example para hindi naguguluhan ng tao. Bodyweight siya. Okay?
Punta tayo ngayon sa yung apat na sinabi ko. Kasi dito naguguluhan ng tao. Bakit ang CrossFit, powerlifting, bodybuilding, strongman, yan yung mga strength and power. So okay, pupunta tayo sa bodybuilding kasi yan ang uso sa Pilipinas. Ang mansinin mong bodybuilder, pagandahan ng katawan. Strength yan. Strength talaga nabubuo mo dyan. Di ka masyado sasagad ng power. Kasi nagpapaganda ka ng katawan. Pansinin mo mga powerlifter, siksik, compare sa magagandang katawan na bodybuilder. Mapapansin mo, ang bodybuilder ang lalaki. Paganda kasi size of muscle. So, ang powerlifter baliktad. Huwag mo i-underestimate ang powerlifting kasi hindi mo nakikita ang power niyan kasi nakatago. Paano nakatago? Sa size nila. Tirador ang katawan ng powerlifter. Di porket na manipis yan, walang power yan. Parang pupunta tayo kay Senator Manny. Boxer. Famous yan. I-underestimate mo ba si Manny Pacquiao? Siyempre, ang liit-liit pero lintik naman sumuntok. Pag tinamaan ka, patay ka. Parang ganun yun. Then, so, balik ulit tayo dun sa powerlifting tsaka sa bodybuilding. Power is more superior than strength. So, sinasabi ko na to sa tao kasi hindi nila ma-recognize. Parang, bibigyan ko kayo ng example. Merong famous si Anatoly. Okay. Siya yung nagpa-prank. Professional powerlifter siya. Ngayon, bakit niya natatalbugan yung mga bodybuilder? Actually, yung pagpa-prank niya, totoo yun. Talaga mas malakas talaga ang power sa strength. Kahit saan mo talaga aralin. Pero ang liit ng size niya compare sa bodybuilder. Doon kayo magtataka. So may sarili talagang power ang katawan na hindi mo pwedeng i-underestimate. Na huwag kang titingin sa panlabas na anyo. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung capacity ng puwersa na ito nung maliit. Okay. Punta naman tayo si strongman. Bakit may strongman, sir? Yun naman, mga lintik naman ng kapal nun. Giant yun, giant. Walang strongman na mako-consider. Meron sa Pilipinas nagtitrain, strongman. Pero hindi talaga siya kansing lalaki katulad ng European country at US country. Kasi ang European, UK, mga European people at US people, iba ang size niya. Iba jeans niya mga yan. So talagang pamalaki yan sila. Mga ano yan, mga dambuhala yan. Papapansin mo yung mga jeans nila, iba kasi pakakapalan. Lalaki ng buto. Lalakas kumain. Tatangkad. US, Europe, parehas ng jeans yan. Pupunta tayo sa mga continent para magkaroon kayo na idea. Tayo nasa Asia tayo. Asia Pacific. Yung dalawa na sinabi ko sa iyo, pamalakasan. Lalaki. Punta ka sa jeans nila Jordan. Ano ba sa nagmula yung mga Black American? Africa galing. Kaya yung jeans niyan, nila Lebron, ibang klase. Iba jeans na mga African. Parang gifted jeans sila na parang di man lang nagbuhat, gaganda na ng katawan. Yun yung jeans nila. Pero hindi sila kasi lalaki nung dalawang continent na US, Canadian, tsaka European people. Para naman yung mga Asian, sir? Tayo? Ano tayo? Mga martial artist tayo. Kasi yun talaga ang body type ng Asian. Pang martial arts. Lixie, athlete talaga sila. Pang fighting, ang ganda talaga ng jeans ng Asian. Kaya nga sa atin yan na uso mga kung fu. Yan mga yan. Yan. Asia yan. Boxing. Yan. Maliliksi kasi. Power, speed. Yan. Strength. Meron din yan mga yan.
Okay. So, nandun tayo, pumasok ako sa sports na in-explain ko sa inyo ang different ng body weight at nagbigay din ako sa inyo ng mga konting idea when it comes sa mga history na mga body type sa buong mundo para hindi kayo nalilito. Okay? So, sa Pilipinas, pag sinabi mo maganda jeans mo, minsan nagtataka ako. Unless nalahiyan ka. Agigess nyo ba sinasabi ko? Ibig sabihin, wala talagang malalaking jeans sa Pilipinas. Kahit sa mudaan. Kasi Asian nga tayo eh. Nagets nyo ba? So, it's either ayoko na lang, hindi ko sasabihin muna to. Sa next tackle na lang to, kung bakit sa competition, nasasabi nila, ay paganda ng jeans, bla bla bla. But dun to sa bodybuilding side. Ang sinasabi ko lang dito, wala talagang jeans ang Pilipino na kasing lalaki ng katulad ng mga pamalakasan na pamakapalan tulad ng mga Australia, New Zealand, European country, US country, Canadian country. Wala tayong ganyan size. Malabo yan. Anis nalahian lang talaga ni Michael Jordan o kaya ni LeBron, yung Pilipino, o kaya ni Eddie Hall, o kaya ni Brian Shaw, mga Pilipino. Kakaroon ka talaga ng matinding jeans. Kakapal ka. So, binigyan ko lang kayo na idea when it comes to body weight, sports, tsaka sa mga history ng mga continent. Okay. So, okay na tayo doon. Sana natulungan ko kayo sa mga konting knowledge lang.